Hello guys, welcome sa video na to. Kung kayo ay naghahanap ng affordable and portable na rig, itong video na to ay para sa inyo. No? So, itong rig na to ay ginagamit ko sa Sunday services live. No? So, itong rig na to ay very useful lalo na sa mga low budget na musicians and para din sa mga ah, easy travel or yung mga gusto nila madaling dalhin yung rig nila, no? So, itong rig na to ay para sa inyo. So, ang kailangan lang natin dito, una sa lahat ay yung iPad, iPad 3 to. So, luma na siya, no? Kung meron kayong mga napaglumaang iPad na, so pwede nyo gamitin yon. So, actually, itong iPad ko ay parang isa pa to sa mga old model talaga or yung mga first model ng iPad. So, medyo malaki pa siya, no? And, meron din akong iPad 2. Ang problem lang with iPad 2 is hindi mo siya magagamit with M-Babe Chocolate MIDI controller kasi ang M-Babe Chocolate MIDI controller ay required na BLE connection. So, wala nun sa iPad 2 or iPad second generation. So, meron siya sa iPad 3 or iPad third generation. So, which is ito yun. So, kaya nakakapag-connect ako via Bluetooth from M-Babe Chocolate MIDI controller dito sa aking iPad. So, yun yung purpose niya kung bakit yun yung gamit ko na iPad. And then, syempre yung Tone Stock uh, application. So, ang gamit ko ay Tone Stock 3. So, meron tayong Tone Stock Go, Tone Stock Pro, and this is yung Tone Stock 3, which is paid siya. I think 400 pesos. But then, syempre, meron na siyang mga pre-pedals or mga pre-effects na pwede nyong gamitin. May mga amp sims na rin siya, cab sims na pre, nakasama dun sa application pag binili mo. So, ang difference dun sa Tone Stock Go, yung Tone Stock Go is mas mura, which is 49 pesos lang siya, I think. Kaya lang, mas konti yung free na pedals and amp sims niya. So, padali namang bumili, no? Pwede naman kayong bumili dun sa ano niya sa shop nung Tone Stock mismo. And napakamura ng mga pedals and amp sims na nandito sa application na to. And very affordable siya, no? So, pwede nyo piliin yung mga kailangan nyo na pedals or effects na gusto nyo i-add and then i-purchase nyo dito. So, sa ibang video, i-feature natin yung mga prices ng mga amp sims, mga pedals, dun sa ano na to, sa application na to, no. So dito focus muna tayo dun sa chain ko and dun sa rig. So meron din nga akong ginagamit na guitar interface which is yung iRig. So dito pumapasok yung connection ko from guitar and then also yung out ko papunta dun sa mix or papunta sa amp. So dito sa iRig kasi ang out niya ay 3.5 millimeter na jack. So yun yung problem, no, kung ang gusto mong gamitin na jack is 6.3 millimeter jack. Need mo yung ibang type ng guitar interface. So meron akong nakita sa Shopee or sa Lazada, I think. Ang brand niya is Flanger. Same siya ng function ng iRig. Ang difference lang is yung out niya is ano siya, 6.3 millimeter jack na siya. So, hindi mo na kailangan ng converter or kung ano pa man para makakonect directly dun sa mix or sa amp mo using yung traditional or yung 6.3 millimeter jack. So, since nandito lang ako sa bahay, ang gamit ko ay yung 3.5 millimeter jack na ang kabilang dulo niya ay yung 6.3 millimeter jack. So, papunta yan dun sa aking audio interface for recording, no? Dun sa unang worship rig ko, no, hybrid, meron ako nito na sinama ko tong audio interface ko dun sa aking rig. But dito, sa portable rig na to, hindi ko na siya sinasama. So, directly from dun sa guitar interface, diretso na ako dun sa out ko. So, dito kaya ako meron audio interface para lang sa recording kasi through computer ako nagre-recording. So, dito pumapasok yung out ko from aking rig.
sa out ko from sa iPad. So next natin, yung program ng MIDI controllers, Chocolate MIDI controller, papunta dun sa Tonestruck. Nakagawa na ako ng video nito, no? So, na-explain ko na kung paano ko siya kinonect or paano ko sinet yung functionalities ng short step, long step ni Mbappe Chocolate MIDI controller. So, dito nga pala, no, sa aking controller, sa MIDI controller na to, no? So, meron akong 4 na put switches, A, B, C, D. So, to maximize yung functionality, ang ginawa ko sa kanya ay short and long step. So, kada isang put switches ay meron akong short and long step functionality. So, which, ang ibig sabihin ay meron akong 2 function sa isang put switch. So, since 4 yan, in all, meron akong 8 na functions na pwedeng gamitin dito sa aking Mbabe Chocolate. So, dahil ito lang yung controller ko, so kailangan ko i-maximize yung gamit na yun. So, kada isa, meron 2. So, in total, 8 yung functions nun. So, ayan. Prinogram ko na to, no, naka-ready na to. Connected na siya dun sa MIDI. MIDI Learn ni Tonestruck. So, naka-program na to kung ano yung mga i-on or i-off or i-access ko dun sa aking Tonestruck. So, next is, punta tayo dun sa aking worship chain. So, ito yung worship chain ko na tinatawag dahil ito yung ginagamit ko sa praise and worship. So, ito yung chain ko. Ayan, so makikita niya rito, no, sa side na to, yung isang mirror na kuha nung iPad para hindi kayo mahirapan sundan yung video ko, no. So, ito yung chain ko sa taas. Kung makikita nyo itong ginagalaw ko, ito yung chain ko. And then, itong nasa baba na to, itong may mga malalaking, ayan, nandyan yung mga pedals, effects, yung amp sim, and cab sim ko. So, ito yung part kung saan ka magti-tweaks ng settings mo, no? So, yung mga knobs, dyan mo iti-tweaks. Sa taas, dyan mo makikita kung naka-on or naka-off yung specific pedal na nandun sa chain. So, halimbawa, from here, pupunta ako sa chorus na pwede ko rin i-double tap sa taas. So, yun, napupunta ako dun sa part na yun. And then, pwede ko rin i-on or i-off dito sa taas yung specific pedal na yun. So, yun yung function niya nung chain sa taas. Ayan, para makita mo kung ano yung setup na ginawa mo. And then sa baba is yung settings or tweakings ng mga value or ng knobs. So, punta na tayo dun sa aking chain. So, sa first ng chain ko, no, ang nandun is yung Brandenburg na noise gate. So, yun yung ginagamit ko na noise gate. I think wala siyang, hindi ko mahanap kung ano yung equivalent niya in actual or in person na pedal. So, ang gamit ko is yung Brandenburg gate, ang tawag niya, pangalan niya. So, ito yun. Then, ang next ko sa chain ay Green Tube 99. So, ang katumbas ng Green Tube 99 is yung Ibanez TS9 Tube Screamer. So, Tube Screamer to na drive. Yun yung next ko after nung noise gate. Then, after that, meron akong orange juice na pedal. Ito. So, ang katumbas naman ng orange juice ay yung Boss DS1 na distortion. So, meron akong Tube Screamer and then meron akong distortion pedal, which is yung orange juice. So, yung next is yung high gain ko na pedal, which is ang pangalan niya is Yes M Lud. Pero ang katumbas nito is yung Marshall GB1. So, ayan, ito yung mga ginagamit ko sa mga high gain na tugtugan. No? So, later paparinig ko sa inyo kung ano yung mga tunog niyan. So, dun sa aking chain, yung amp simulator na ginagamit ko is yung Yonak 65 Verb Maker. So, itong Verb Maker na to, ang katumbas naman nito ay yung Fender Super Reverb. So, yan yung katumbas niya, no? So, ang gamit ko na cab sim is yung kasama nung amp na to, which is, ano siya, no?
1/12 na cab, and ang ginagamit kong mic is yung SM57, which is ang offset ko ay nasa center, and then ang distance ko ay near dun sa cab. Then after naman nung cab simulator, meron akong guitar EQ, which is ito yung ginagamit kong pang boost, no, sa mga lead parts or mga higher volume na parts, no. So ito yung EQ boost yung ginagamit ko. And then next doon sa aking EQ boost, meron akong modulation na analog chorus. So ang katumbas nitong analog chorus na to is yung Boss CE na 2W. So yan yun. Ito yung ginagamit ko kapag modulation, and lang yung ginagamit ko, no. Mostly yung chorus lang. And then after nyan, yung mga time-based naman na pedals, which is meron ako ditong delay na Evil Twin, yung pangalan niya rito. Ang katumbas niya naman ah, sa personal or in real life is yung, I think yung Evil Twin delay ni Harley Benton. So pwede nyo i-search yun, no? So I think yun yung katumbas niya. Then after that, meron akong reverb na ginagamit, which is ang pangalan niya ay yung Soundburb, no? Itong Soundburb, ang katumbas nito I think is yung Ventris na dual reverb. So kung mapapansin nyo, meron akong dalawang Soundburb sa aking chain. Itong delay and unang reverb ko kasi is ginagamit ko sa wet signal nung chain ko. So kung mapapansin nyo, most likely lagi itong naka-on eh. Sa lahat ng set ko, laging naka-on tong dalawang to. And meron akong isa pang Soundburb sa last part ng chain, which is ang purpose naman nito ay para sa mga ambient tones. So ino-on ko lang siya kapag ambient tones yung sound na gusto ko. So ayun, ito yung buong chain ko, no, from start hanggang matapos, no. So yun lang, ganun lang kasimple yung chain ko dito sa aking worship rig or worship chain na ginagamit ko sa church. So yun lang yung mga laman na yun. And lahat yan is controllable dito sa aking MIDI controller na chocolate, M-Babe chocolate. So dun sa aking itong A na put switch, ang short press nito ay for the green tube. So kung makikita nyo, ayan, sa video, ito, pag tinap ko ng short press yung green tube, ay yung put switch A, mag-on yung green tube. Yan. And then pag tinap ko uli, or prenes ko uli, mag-off siya. So nandito yung aking first drive sa put switch A, which is yung green tube. And then sa B naman, put switch B, ang gamit naman nito ay yung orange juice, which is yung distortion ko, no. Yan. So most likely ginagamit ko siya for choruses. Ayan. No. So, green tube, orange juice, and then, sa C naman, ang gamit nitong C ay yung pag-off ng delay and reverb ko, no. So, pag prines ko to dalawa yan, automatically, mag-off sa chain. And then, pag in-on ko, yan, dalawa din silang sabay na mag-on. Ito is para sa dry signal naman ng aking chain, no. So kung mga dry signal lang kailangan kong tone, yun lang ipe-press ko yung C na put switch, and then mawawala na yung delay and yung reverb ko. So yan yun. And then yung D na put switch naman is para naman dun sa ambient reverb ko. So pag tinap ko to ng short press, yun, makikita nyo mag-on yung and mag-off yung reverb ko for ambient tone. So, yan, makikita nyo. Okay, next, sa long press naman, no, sa long press naman ng put switch, sa A, ang long press ng put switch ko is yung EQ boost. So, ito, pag ni-long press ko to, yun, mag-on siya. So, yun. And then, long press again, mag-off siya. Long press, on, long press, off. Pag short press, tube. Okay? Pag long press,
boost. Okay? Long press ulit, off, and then off natin yung tube, short press. So, yun. Yung EQ boost ko, again, ginagamit ko siya for mga lead parts or much higher volume na nire-require dun sa tunog. So, yun. Maglo-long press lang ako dito. Next, yung B, put switch. Ang long press nito ay yung high gain ko, no? So, pag press ko siya ng matagal, long press, ayan, makikita nyo mag-on yung aking high gain pedal, which is yung Yes M-LUD. Pag nilong press ko ulit, mag-off siya. So, yun. So, makikita nyo umiilaw yan. Pag nilong press ko, ayan, alisin ko yung daliri ko, makikita nyo, ayan, connected siya, no? So, ito, bihira ko naman siya gamitin, no? So, nilagay ko siya dito sa B, put switch, para, ayan, just in case na kailangan ko ng high gain, pero bihira ko kasing gamitin talaga tong high gain. Hindi kasi ako masyadong ma-high gain talaga, lalo na pag sa church. Hindi naman masyadong kailangan. Then next is yung analog chorus. Nandun siya sa put switch C na long press. So pag ni-long press ko to, yan, mag-on yung aking chorus, analog chorus. Long press again, mag-off siya. So yun yung function nung aking MIDI controller. So dun sa D na long press, wala pa akong dinidesignate. So meron pa akong isang room for controller, which is wala pa akong naiisip kung ano ilalagay ko dun. Baka in the future magdagdag ako ng pedals or meron akong gustong i-on off pa dito sa chain ko na to. Pwede ko pang ilagay dun sa room na yun. So empty po siya for now, but in the future pwede ko siyang lagyan. So ayan, chorus on, chorus off. So i-ano ko lang ulit, no? So tube on off, orange juice distortion on off. Ang aking delay and reverb off, on, and then yung ambient reverb ko on, off. So ayan, long press is yung EQ boost. Long press short, and then sa B, long press para sa high gain, long press, then off. Then sa C, yung chorus ko, long press on, long press off. So yun yung functionality ng aking MIDI controller dun sa aking chain, dun sa tone stop. So next natin is yung sound sample naman, no? Kung parinig ko naman sa inyo kung ano yung mga sample tones or sample sound nitong aking chain para ma-appreciate nyo din kung ano yung tunog na kayang gawin itong tone stop na to, itong rig na to. So yun, next is, ito na, yung sound check natin. So, let's go.